Isang lola ang lumalaglag mula sa kama tuwing gabi hanggang sa malaman ng anak nitong babae ang sikreto sa pamamagitan ng kamera. Ang babae ay nagawang mag-install ng kamera sa kwarto ng kanyang matandang ina para malaman kung bakit ito nagkakapasa sa bawat araw. Sinasabi palagi na nahuhulog lamang siya sa kama at ang kanyang nasaksihan nga ay sadyang nakakagulat para paniwalaan. Matapos ang mahabang gabi ng pagtatrabaho, si Laura na isang dedikado at mabuting nurse ay umuwi na lamang sa kanila kinaumagahan sa sobrang pagod matapos ang mahabang shift. Sa wakas, kanyang nasambit habang iginagarahe ang kanyang kotse. Wala siyang ibang nasa isip noon kundi maglinis muna ng katawan sa banyo at mahiga sa kanyang kama para makapag-relax. Pagpasok niya sa kanyang tahanan, ay sinalubong agad siya ng aroma ng bagong timplang kape. Malaman na ito si Marlene, ang caregiver na hinire ni Laura para bantayan ang kanyang matandang ina. Bakit ko ba naisip na mag-shower agad? Parang gusto ko din muna magkape. May ngiting sambit ni Laura. Ang caregiver naman ay nakaayos na para umalis matapos ang mahaba nitong night shift bilang tagapag-alaga ni Mrs. Vilma. Kumusta naman ang gabi? Hindi ba naging pasaway si Mami sa'yo? Tanong ni Laura habang nagtitimpla ng kape. Wala naman po. Maayos lang, ma'am. Nakatulog naman po ang mami niyo ng mabilis at maayos ko naman po siyang napainom ng gamot sa tamang oras. Ang dalaga ay agad nagpasalamat sa kanya at sinamahan na ito papalabas sa kanilang pintuan. Matapos magpaalam kay Marlene, si Laura ay dumiretso naman sa kwarto ng kanyang ina para ito'y mabisita at mapainom din ng kanyang pang-umagang medikasyon, pero nabungaran niya itong nasa malalim pang pagtulog. Magandang umaga, Mami. Oras na po para sa gamot niyo, bulong ni Laura sa kanyang ina habang nakaupo sa kama. Si Mrs. Vilma naman ay dahan-dahan na ring namulat na waring nahihilo pa at dito ay may natuklasan si Laura na hindi niya inaasahan. Nakita niya ang tila malaking bilog na pasa sa noo ng kanyang ina. Si Laura ay sadyang naalarma. Marahan niyang hinawakan agad ang pasa na yun para kanyang ma-examine. Diyos ko po, Mami, ano pong nangyari? Bakit po ganito? Tanong ni Laura na labis-labis na nag-aalala. Baka nahulog lang ako sa kama kagabi, anak. Tugon naman ang matanda na waring nalilito at nahihilo pa. Nagawa namang tulungan ni Laura ang kanyang ina na uminom ng gamot. Pero ang isip niya ay sadyang nabagabag ng sobra sa pagdududa. Bakit wala man lang nabanggit si Marlene tungkol sa pagkahulog ng kanyang ina? Hindi ba niya napansin to? O may iba pang bagay na nangyari? Ang sitwasyong kanyang kinaharap noon ay sadyang gumulo sa kanyang isip. Nagawa niyang pagdudahan ngayon si Marlene na siyang naiiwan sa kanyang ina ng ilang oras na dapat niya sanang pinagkakatiwalaan. Lalo't ang may-ari pa mismo ng hospital na kanyang pinapasukan ang siyang nagrekomenda dito. Ganon pa man, ang laki ng namumulang bukol sa noo ng kanyang ina na sadyang hindi niya mahanapan ng tamang paliwanag. Kaya naman sadya siyang naging tuliro at napaibabawan na ng pagkasuspetsya. Matapos ang insidenteng yon sa bawat gabi, matapos ang bawat oras ng pagtatrabaho, si Laura ay nagbabalik sa kanyang bahay kung saan ang realidad ay mas lalo pang nagbibigay pangamba sa kanya habang nagtatagal. Si Marlene gaya ng una ay nire-report ang kanyang gabi na maayos lamang at walang problema. Napupuna na rin niya ang pagiging malamig at tila walang pakialam ni Marlene. Isinaisip na lamang ni Laura na baka ganun lamang ang kanyang personalidad. Sadyang hindi lamang maalis talaga sa kanya ang pagdududa. Ang bawat umaga ay patuloy na nagpapahiwatig ng nakakabahalang realidad dahil sa panibagong mga pasana naman at bukol ng matanda na hindi niya maipaliwanag. Masakit na tuhod at iba pang senyales ng pagdurusa. Ma, anong nangyayari dito tuwing gabi? Tanong kay Vilma ng kanyang anak na labis nang nangangamba. Masyado nang natatakot si Laura sa kaligtasan ng kanyang ina na nalalagay sa kondisyon ng demensya. Isang sakit na ilang taon na ring nagpapahirap sa matanda at maging sa kanyang anak. Kung saan patuloy na binabanggit ni Mrs. Vilma ang ngalan ng napakatagal na niyang yumaong asawa at inihahalo ito sa ilang pangkasalukuyang nangyayari na mas lalo pang nagpapagulo ng kanyang memorya. Nahulog ako inaabot kasi ni Wilson yung kamay ko.
Si Laura naman ay mapagpasensya naman at may pag-alagang binabalik ang kanyang ina sa realidad. Ma, si Dad ay isang dekada ng patay. Marahang paliwanag ni Laura sa kanyang ina na agad nang nahiga sa kama. 79 na taon gulang na ang kanyang ina. Nagawa niyang magkaanak sa edad ng 49 na taon at ngayon ay labis na siyang nanghihina. Ilang sandali pa ay nakapagbanggit na si Vilma ng ilang detalye tungkol kay Marlene na sadyang pumukaw sa atensyon ni Laura. Yung babae tuwing gabi, sinasabi sa akin na tumahimik ako at sabihing nahulog lang ako sa kama. Pagsisiwalat ng matanda na waring nalilito pa at naguguluhan. Dahilan ito para mas lalo pang mag-alala si Laura. Sigurado ka ba, Ma? Sinasaktan ka ba niya? May kabang tanong ni Laura. Iniisip ang posibilidad na baka sinasaktan ni Marlene ang kanyang ina. Siya ay nagawang mag-alinlangan ng ilang sandali. Patuloy na sinusuri ang bawat detalye ng sitwasyon. Hinihiling na sana'y may maalala pa ang kanyang ina na siyang magbibigay liwanag sa katotohanan. Anak, hindi ko alam. Hindi naman niya ako sinasaktan. Inaalagaan niya naman ako ng maayos. Sa kabila ng pahayag na yon ay waring hindi pa rin nakukumbinsi si Laura. Meron siyang kakaibang nararamdaman at hindi niya ito basta mababaliwala lamang. Hindi maalis sa pag-unawa niya na baka sa likod ng pagkabihasa ni Marlene sa kanyang propesyon ay may tinatago itong hindi maganda na dapat niyang matuklasan. Ang pag-iisip ni Laura ay sadyang napagabag na ng sobra. Walang ibang nasa isip kundi ang panghihinala sa tunay na intensyon ni Marlene. Inaabuso ba ni Marlene ang kanyang trabaho o may iba pang dahilan ng lahat? Malaki din ang posibilidad na ang demensya ng kanyang ina ang siyang nagpapahirap sa kanya na mailahad ang katotohanan. Ang puso ni Laura at sadyang bumibigat sa tuwing nakikita niya ang pagkahina ng kanyang ina at kung paanong pwedeng naaabuso ng walang kalaban-laban. Para kay Laura, hindi lamang ito para sa kapayapaan ng kanyang isip kundi para na rin sa kaligtasan ng kanyang ina. Ang bawat oras ang pananatili ni Marlene kasama ang kanyang ina tuwing gabi ay namarkahan na ng labis na pangamba at misteryo. Nang dahil sa halusinasyon at epekto sa kanya ng kanyang demensya, si Mrs. Vilma ay laging nananaginip na nagagawa siyang bisitahin ng yumao niyang asawa na si Wilson. Sinundo ako ni Wilson, inaabot niya ang aking kamay, inaaya niya akong sumama sa kanya. Paglalahad ng matanda sa boses na animoy nalulungkot sa pangungulila. Si Laura naman ay sinusubukan na lamang intindihin ang kanyang ina dahil may kaunawaan din naman siya sa kondisyon nitong kinalalagyan. May pag-aalala lamang niya itong tinutugunan. Ma, wala na po si Dad. Tayo na lang po ang magkasama. Nananaginip lang po kayo. Magkagayon pa man, ang patuloy na pag-aalala at pagkakaroon ng pasa ng kanyang ina ay sadyang nagbibigay alarma kay Laura na kinakailangan niyang gumawa ng paraan at kumilos. Isang umaga nang makakita na naman siya ng pasa sa katawan ng kanyang ina ay nagawa na niyang kumprontahin si Marlene ng may pagkairita. Bakit ba wala kang nire-report sa akin na nahuhulog ang aking ina sa kama? Iniisip mo ba na hindi ko mapapansin ang mga pasa niya sa katawan at bukol sa ulo? May ginagawa ka bang hindi ko alam? Ano bang ikinatatakot mo, ang masisante? Si Marlene naman ay kalmado lamang na tumugon ng pagpapaliwanag. Wala naman po, nahuhulog lang siya sa kanyang kama at inaalalayan ko din naman po siya papabalik. Normal po yung nangyayari sa matatanda, lalo na sa ganung edad. Alam niyo po yun, ma'am, diba? Nilalagyan ko pa nga siya ng unan dahil malikot po talaga siyang matulog. At wala naman akong ibang dapat na gawin. At wala naman akong ginagawang hindi tama. Ang nurse ay hindi na lamang nakapagsalita habang ang caregiver ay lumisan na para umuwi na parang walang nangyari. Ang nangyari ng mga sandaling yon ay mas lalo lang nakadagdag ng pagkairita ni Laura, dahilan para mas lalo siyang magduda na may masamang ginagawa si Marlene sa kanyang ina. Para mapagbigyang liwanag ang kanyang pagsususpetsa ay nagawa niyang bumili ng isang kamera na nagawa niyang i-install sa kwarto ng kanyang ina bago maggabi. Nakapwesto ito sa isang lugar na hindi basta makikita o mapapansin pero nagbibigay ng magandang view sa buong paligid ng kwarto. Matapos itama ang anggulo ng device mula sa kanyang laptop ay nakadama na siya ng magkahalong emosyon. Determinado siya bilang anak na protektahan ang kanyang ina. Kailangan na lamang niyang ihanda ang kanyang sarili sa kung ano man ang kanyang matutuklasan. Huhulihin ko siya sa akto.
Kapag nakita kong sinasaktan niya si Mami, sisiguraduhin kong maaaresto siya agad at makukulong. Ang determinasyon niya ay pinalakas pang lalo ng dahil sa nararamdaman niyang pagmamahal sa kanyang ina. Ngayong nakahanda na ang kamera, ay malalaman na rin ni Laura ang katotohanan. May kinalaman sa palagi ang pagkahulog ng kanyang ina tuwing gabi. Nang si Marlene ay pumasok na ng kanyang tahanan, ay nagandaan na rin si Laura para makapasok ng trabaho. Nasa ospital na siya noon para sa buong gabi na namang pagtatrabaho. Pero sadyang naging malayo na ang kanyang pag-iisip, dala ng labis na pag-aalala. Ang kaisipan na marahil sinasaktan ng pinagkakatiwalaan niyang caregiver ang kanyang ina ay hindi na makayanan ng kanyang puso. Paano kung sinasaktan niya pala ang aking ina? Paano ako naging ganito kapabaya? Paninermon ni Laura sa kanyang sarili. Nahayaan ng iba na mag-alaga sa kanyang ina. Hindi maiwan ni Laura ng gabing yon na matuliro sa pagtatrabaho. Lumilipad ang kanyang isip sa tanong na kung ano ba ang nagaganap sa kanyang bahay. Ngayon na ang huling gabi na masasamahan niya ang kanyang ina. Kinabukasan matatapos na rin ang lahat. Sambit niya sa kanyang sarili. Habang hinihintay ang pagtatapos ng kanyang shift, ang bawat oras na lumilipas ay waring napakatagal ng gabing yon para kay Laura. Nauubusan na ng pasensya ang nurse na walang ibang nais kundi makauwi at ma-check ang kanyang kamera. Siya'y pinagitnaan ng kanyang responsibilidad bilang nurse at pagiging isang anak. Kumalma ka lang. Kumalma ka lang, maayos din ang problema. Pinipilit ni Laura na kumbinsihin ang kanyang sarili, pero sadyang mabigat sa kanya na isiping may nananakit at nagpapahirap sa kanyang ina. Sa wakas, ang shift ni Laura ay ganap na ring natapos at isang bagong umaga naman ang siyang sumalubong sa kanya. Pagka-uwi ay nabungaran na ni Laura si Marlene na binati naman siya gamit ang malamig nitong boses ng magandang umaga. Habang humihigop ng kape, ilang sandali pa ay nagpaalam na rin si Marlene para umuwi. Ganun ba? Sige, mag-ingat ka. Pagkaalis ni Marlene ay agad na niyang inilabas ang kanyang laptop para suriin ang nakuha ng kanyang kamera. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis ng mga sandaling yon. Nagawa niyang i-access ang record ng kamera kagabi at inihanda na rin ang kanyang sarili sa anumang pwede niyang masaksihan. Inaasahan ni Laura na makakakita siya ng pang-aabuso at pananakit na naiisip na niya kung papaanong ipapahuli si Marlene para ito'y maparusahan. Kapag napatunayan kong sinasaktan niya talaga si Mami, hindi ko siya hahayaang makaligtas. Gayon pa man ang suriin niya ang bawat imaheng na record ay nasaksihan niya ang eksena na malayo sa kanyang inaakala. Ang kanyang mata ay napamulat ng todo sa sobrang pagkagulat at pag-aalinlangan. Ilang sandali pa ay nagsimula na siyang lumuha. Malayong malayo sa realidad na kanyang iniisip, kaya ang nurse ay napahinto na munang saglit at napahinga ng malalim para iproseso ang impormasyon sa kanyang isip. Ang katotohanan ay bumabagsak pa sa lohikal na pangangatwiran. Papanong posible ito? Hindi ko akalain na magagawa ito ni Mami. Ang nakuna ng kamera ay magbibigay kamalian sa naging pag-iisip ni Laura, may kinalaman kay Marlene, sa kanyang ina at maging sa kanyang sarili. Dahil sa pagiging kakaiba ng natuklasan ni Laura, ay napatanong pa siya sa kanyang sarili kung totoo ba o panaginip lamang ang lahat. Napagtanto na lamang niya kung paano siya naging bulag na hindi niya agad napansin ang katotohanan. Pero malinaw ang katotohanan na nakuna ng kamera ang lahat. Habang patuloy pa rin ang pag-iyak ay sinara na ni Laura ang kanyang laptop. Ilang sandali pa ay kailangan niya munang iproseso ang lahat. Sadyang isa lang ang sigurado na ang kanyang buhay at buhay ng kanyang ina ay hindi na magiging gaya pa ng dati. Pero ano nga ba ang recordings na kanyang nakita? Sa una, nang i-play niya ang isang video sa file, ay nakita niya si Marlene na nakaupo lamang sa kama ng kanyang ina para gawin ang isang bagay na malayo sa kung ano man ang iniisip ni Laura. Hindi galit ang caregiver, malamig gaya ng kanyang inaakala. Sa kabaliktaran ay nakita pa niya kung papaanong alagaan ng todo ni Marlene ang kanyang ina. Ginagamot ang mga pasa nito ng may apeksyon at pag-aalaga. Huwag na po kayong magpapalaglag ulit, Mrs. Vilma. Mapapagalitan na ako niya ng anak niyo. Di ba nakakaawa naman ako niyan? Napangiti naman ang matanda sa kanyang pag-aalaga. Pero gusto ko talagang sumama kay Wilson. Bilang tugon ay niyakap muna ni Marlene ang matanda at sinabing magsasama din sila ng kanyang asawa pagdating ng panahon. Balang araw po ay magsasama din po kayong dalawa sa langit.
Matapos maihiga ng maayos sa kama ay iniwan na ni Marlene ang matanda sa kwarto at pinatayan na ito ng ilaw, kung saan isang dim light na lamang ang nagsisilbing ilaw sa kwarto. Nang i-advance naman ni Laura ang recording ay nakita niyang mahimbing lamang na natutulog ang kanyang ina ilang oras, hanggang sa mangyaring isang bagay na mahirap paniwalaan. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, sa kailaliman ng gabing yon ay isang makinam na liwanag ang umilaw sa buong kwarto. Si Mrs. Vilma ay bumangon at tumingin sa liwanag at dito natigilan ng nurse matapos mapagmasdan ang liwanag na yon na nagbibigay korte sa isang imahe ng lalaki. Ang maliwanag na lalaki na yun ay waring inaabot ang kamay ng ina ni Laura, na sa kabila ng edad nito at pisikal na kalagayan ay nagawang kumilos para abutin ang kamay ng lalaki, hanggang sa matumba na ang matanda na sadyang nahihirapan na talagang makakilos. Nang dahil sa hindi makagapang ay napasalita na lamang ito ng, "Wilson, Wilson, isama mo na ako." Sigaw ng matanda habang inaabot ang kamay ng lalaki na napupuno ng liwanag. Pero ang mas ikinagulat ni Laura ay ang biglang paglingon ng imahe na yon sa kamera. At doon na naimahe ang wangis ng kanyang ama na isang dekada ng patay. Ang nurse ay napaiyak na lamang ng todo. Ilang sandali pa ay nagbukas na ng pintuan ng kwarto ang kanyang ina dahil sa biglaang pagdating ni Marlene na naalarma sa ginawang pagsigaw ng matanda. Kasabay noon ay naglaho na lamang na parang bula ang maliwanag na imahe. "Mrs. Vilma, nahulog na naman po kayo?" Hindi na nagawa pang tapusin ni Laura ang video nang dahil sa labis na pagkagulat. Sadyang hindi pa rin siya makapaniwala sa nasaksihan niyang pangyayari. Maya-maya pa ay naisipan na niya ring puntahan ang kanyang ina sa kwarto nito. "Ma, gumising na po kayo. Ano pong nangyari kagabi? Nandito po ba si Dad kagabi? Totoo po ba yung nakita ko?" Ang matanda naman ay tumugon na gabi-gabi siyang binibisita ng kanyang asawa at inaaya na siyang sumama. Sinasabi ni Wilson na oras na para sila'y magkasamang muli. "Hindi ko na ito kaya pa. Nahihirapan na rin ako. Gusto ko nang makasama ang dad mo. Gusto ko nang magpahinga at matapos na ang aking paghihirap." Napagtanto na rin at tinanggap ni Laura na talagang ang ama nga niya ang kanyang nakikita. Malamang na sinusundo na nito ang kanyang asawa na nalalapit na rin sumama sa kanya sa kabilang buhay. Nang dahil sa kanyang nalaman ay nagdesisyon na rin si Laura na i-dismiss na ang kanyang caregiver. Dito nalaman niya na ang inaakala niyang malamig na babae at walang pakialam ay dinadala ang mabigat na maraming personal na problema. Ang kanyang lugar na tinatahanan ay magulo at sa bahay naman ay dinodominahan siya ng kanyang mapang-abusong asawa. At ang pagkakataon kung saan nakakasama ni Marlene si Mrs. Vilma ang nagiging daan nito para maging malaya at ligtas. Dahil dito ay sinserong nagpasalamat si Laura kay Marlene. "Maayos na siya ngayon. Salamat sa pagmamahal at pag-aalaga na binigay mo kay Mami. Maraming salamat." Si Laura ay nagdesisyon na siya na lamang muna ang mag-aalaga sa kanyang ina sa natitira nitong huling mga sandali sa kanyang buhay. Pero kinabukasan ay naabungaran na lamang ni Laura ang kanyang ina na nasa panghabang buhay ng pagkakahimbing. Wala na siya at tuluyan ang sinundo ng kanyang ama. Napaluhan na lamang siya sa sakit pero masaya siya na nalaman na natagpuan rin ng kanyang ina ang kapayapaang kanyang hinahanap. Masaya si Laura na tuluyan ng naigsa ng hirap at pagdurusang pinagdaraanan ng kanyang ina. At ngayon ay alam niyang masaya na ito sa langit. Nagawa niyang i-check ang kuha at recording kinagabihan at dito nakita niya ang pagsundong ginawa ng maliwanag na imahe ng kanyang ama. Habang ang kanyang ina naman ay nilabasan din ng makinang na liwanag. Nahumulma ding bigla sa kanyang imahe. At sabay na nga silang naglaho ng mga sandaling yon matapos lumingon sa kamera at kumaway na waring nagpapaalam. Ang eksenang kanyang nasaksihan ay tumatak sa kanyang isip at hindi na niya malilimutan kailanman. Sinubukan niyang i-post ito sa kanyang social media account para ibahagi sa iba ang malamilagrong kanyang nasaksihan. Pero nang i-upload niya ito para makita ng iba ay hindi mo makikita sa video ang liwanag. Ang tanging nasa video na lamang ay ang kanyang ina. Gayunpaman, malinaw sa puso at isipan ni Laura ang nangyari. Sa tuwing may pagkakataon ay wala siyang ginawa kundi pumunta sa puntod ng kanyang mga magulang para magpasalamat sa pagkakaroon niya ng magandang buhay. Si Marlene naman ay hindi na natili sa mahirap nitong kalagayan. Matapos nitong layasan ng kanyang mapanakit na asawa ay nagawa niyang tulungan si Laura para makapagsimula ng bagong buhay.
Nagawa niyang ipasok ito bilang orderly sa hospital na kanyang pinapasukan at mabigyan ng maayos na apartment at matitirahan. Nang dahil sa pangyayari ay naniwala si Laura sa kasabihan ng kanyang magulang ay nakabantay lamang sa kanyang palagi, kaya't hindi siya magsasawang pasalamatan sila araw-araw habang buhay.